Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. And this is Season 4, Episode 1 ng ating podcast style videos. Opo, ibabalik natin sa podcast style yung channel natin. No, kasi syempre, I know this is the usual videos na I'm creating is like podcast style din naman almost, no, talking head, but syempre para naman hindi sayang yung mga uploads natin, no, ma-upload ko din siya sa Spotify. So meron tayong podcast sa Spotify and that's the Needle House Podcast, and ang plano ko is mag-upload na ulit doon kasi natigil ako ng pag-upload doon kasi nga motovlog ako yan at di ko alam, nag-change ako ng style ng videos. Ayun, anyways, no, sabi ko nga, di ba, mag-i-invite na ako ng mga guests dito sa channel natin para hindi naman puro ako lang. Pero, kasi wala pa akong kukuhang makakasama. Teka, ayusin natin. Wala pa akong na-invite na makakasama. Pero, ayun, meron na akong mga na-invite pero hindi kasi nagtatama yung mga schedule namin. At syempre, ayoko naman na stagnant na naman yung channel, di na naman ako makapag-upload. So, naisipan ko, gumawa na ulit ng videos para tuloy-tuloy lang. And kapag nakahanap na tayo ng guests, tuloy natin. So, if there are tattoo artists or tattoo enthusiasts na around Rizal lang, like Montalban, San Mateo, and kung willing kayo mag-guest, okay lang. Comment kayo sa baba or message me. Tingnan natin, planuhin natin, baka kayo na yung susunod kong guest dito o yung una kong guest dito sa channel natin. Yun. Anyways, ano nga bang pag-uusapan natin? Well, ang pag-uusapan natin ay of course about pa rin sa tattoo, no, yung pa rin naman kahit bagong season na, pero this is one of the top question, if not the top question, no, na nakukuha ko well sa TikTok, no, kasi gumagawa rin ako ng mga short videos at the question is, okay lang ba gumamit ng pampamanhid numbing cream? Anong epekto na ito sa tattoo? Or may epekto ba ito sa tattoo? Anong magandang numbing cream? Well, pag-usapan natin yan. Pero syempre, intro muna tayo. And we are back. Welcome back, guys. No? At ayun, yun na nga. So the question is, okay lang bang gumamit ng numbing cream? Meron akong isang nabasang question doon, no. Ang ganda ng tanong niya. Does it what's the effect of numbing cream? Does it ruin the tattoo or the tattoo experience itself? So, well, eto, ako personally, no, wala naman akong problema sa mga gustong gumamit at gumagamit ng numbing cream. Syempre, some people are not very much parang okay sa pain, or yung pain tolerance nila is mataas. They just love the art itself. So, if that's the case, then wala namang problema. Mag-numbing cream kayo. Pero ako, personally, sa mga tattoo, I have never tried numbing cream. Hindi dahil mayabang ako or matapang ako. Nagkataon lang na sobrang taas ng pain tolerance ko. Well, especially sa tattoo, no? Di ko din alam kung bakit gano'n, pero sobrang taas ng pain tolerance ko na parang wala pa yata akong inindang tattoo, no. Di ko sinasabing hindi masakit or matibay ako or what not, pero hindi talaga eh. Hindi ako gano'n nasasaktan pagdating sa tattoo. Parang na-enjoy ko siya. Hindi naman ako masokistan, no, pero hindi ako masyadong nasasaktan. Na
hindi naman ako natutuwa. Well, in a way, natutuwa ako dun sa tattoo. Pero yung ako mismo, yung sa sakit, hindi ako natutuwa sa sakit. Kasi syempre, nararamdaman ko pa rin naman yung sakit. Hindi lang talaga ako parang sobrang nasasaktan pagdating sa tattoo. Yun. And I don't see the sense of using numbing cream kung hindi naman ako nasasaktan doon sa tattoo. Siguro, pag na-experience ko na, kasi gusto kong magpa-tattoo talaga sa ulo dito. If it really hurts, no, then siguro baka mag-apply ako ng numbing cream. Or sa palad, gusto ko rin mag-tattoo sa palad. No? So, kung di ko alam kung tatalab siya sa palad, pero kung magpapatattoo ako sa palad at masyadong masakit, maybe I'll try para masabi ko din talaga. Pero ayun nga, ako sa tattoo, hindi naman siguro. Siguro if old school ka, yan. Ako din naman, medyo may pagka old school ako kasi yung mga nagturo sa akin, old school yung mga yan. At ako medyo nagkakaedad na rin ako, medyo old school na rin ako, no. At feeling ko kasi the reason why people think na it can ruin the tattoo experience is kasi parang yung tattoo noon, no, kaya siya sobrang special kasi nga hindi lahat kayang tiisin yung pain, hindi lahat parang handa sila na masaktan para sa tattoo or para magkaroon ng art piece, 'di ba? And noon kasi tattoo signifies strength, courage, 'di ba? At parang talagang pag may tattoo ka, lalaking lalaki ka. Yun. But right now, even mga babae, 'di ba? Mga LGBTQ, ang dami na rin lang tattoo, and it doesn't parang it's not how it used to signify na yung mga lalaki, no? So, kung gagamit ka ng pampamanhid, hindi naman siya, for me, hindi naman siya nakakabawas ng pagkalalaki. Siguro, it just takes away the experience of that like the tattoo experience talaga na masasabi mo na kasama yung pain, yung endurance mo, yung tapang mo, yung strength mo. Siguro yun, medyo mawawala yun. But, again, para sa tattoo kasi, yung significance, yung importante para sa iba. Diba? Ako, for me, yung art mismo, it doesn't need to have a significant meaning para sa'yo or para sa akin. The way I look at it is, if the tattoo makes you feel something, like sumasaya ka sa tattoo mo or may naaalala ka or whatnot, kung ano mang nararamdaman mo kapag yun, kasi yung goal para sa akin, yun yung goal ng mga art na ginagawa ko, is kapag may naiparamdam to sa'yo, well, successful ako, 'di ba? May nagawa yung art ko, no? Iba man yung meaning sa'yo nun, iba man yung meaning nun para sa akin, pero, 'di ba, may nagawa yung art ko, may naiparamdam siya sa'yo, ganun din yun. And for tattoo naman, if ganun nga, hindi talaga mataas yung pain tolerance mo, or you're not really into pain, but you really like tattoo, or like the art or the significance that it gives you, then be it, mag numbing cream ka. Wala naman siyang epekto sa tattoo unless gumamit ka ng mga substandard na numbing cream, mga nabibili sa online Shopee. Di naman lahat, no, kasi may mga nabibili din naman sa Shopee na legit na mga numbing cream. So ayun, wala namang problema doon, especially if minsan kasi ang nangyayari, kapag yung ibang mga very hectic yung schedule, gusto isang bagsakan, malaki na agad. Yan. And kapag nakakaramdam na ng pain yung katawan nila, medyo namamaga na. Syempre, nagre-react yung katawan. Kasi yung balat natin, kapag tinatatuan yan, tapos nakaramdam na ng pain yan, syempre, ang mangyayari, yung utak natin, yung katawan natin,
magbibigay yan ng atensyon doon sa part na nasasaktan, na nagkakatrauma. And minsan namamaga, minsan mas madugo kasi nga nagdadala sila ng mas maraming dugo doon sa part na tinatatuan. And kapag yung katawan mo nagdadala ng maraming dugo doon sa part na tinatatuan, nagiging madugo yung tattoo. Kasi syempre mabilis yung blood flow. And kapag ganon, habang nagtatattoo ka, especially if you're doing very smooth shading, hindi siya magiging smooth, magiging patchy siya. Pag gumagawa, pag nagko-color pack ka, imbis na less trauma, sobrang nasasaktan si customer, si client, mas namamaga, mas dumudugo, ang hirap i-color pack. 'Di ba? Yun yung naging epekto. That's why ako, kapag malaki talaga yung ginagawa ko, I'm using a numbing spray. Di naman siya nakaka-numb talaga, but nakakabawa siya ng pain and nagkakaroon ng relief dun sa balat, nalilesen yung pagdala ng dugo ng katawan natin dun sa part na tinatatuan. And kapag ganun, syempre, hindi na siya madugo, hindi na siya nagiging madugo, hindi na siya namamaga, mas madali siyang tatuan and less impact yon sa kalalabasan ng tattoo. Yun. So, part of it is, syempre, science din, di ba? Na, ganun kasi, kapag may trauma yung part ng katawan natin, nagbibigay ng attention doon yung utak natin, yung katawan natin, nagre-react. So, kapag ganun, tapos tinatatuan mo, syempre, may epekto yun dun sa ginagawa mong tattoo. So, minsan, hindi lang dahil sa sakit or kahit sabihin natin na kaya ni customer, ni client, kinakaya niya yung sakit, matibay yung ano niya, yung pag-iisip niya, talagang kinakaya niya, pero yung katawan niya, talagang, siyempre, nagre-react yung katawan. At kapag nagre-react yung katawan, di mo mapipigilan yun kahit sobrang tibay ng pag-iisip mo. Diba? And that affects yung tattoo process. So, minsan, kahit nga ganun, matibay yung isip mo, kailangan pa rin talagang lagyan ng like numbing spray or anything na nakaka-relieve nung pain doon sa part na tinatatuan. Although kaya ng isip mo, yung katawan mo nga, nahihirapan. Especially kung sobrang laki na talaga ng tattoo or sobrang intricate, maraming lining or whatnot. Diba? So, minsan, hindi lang dahil sa pain, pero para hindi rin mahirapan si artist dun sa process ng pagtatattoo. So yun, maraming pwedeng reason kasi kapag gumamit ka ng mga numbing products, 'di ba? Pero all in all, again, hindi siya nakakabawas ng pagkalalaki. 'Di ba? Hindi siya nakakabawas ng tapang. Sometimes you're just being practical, not to feel so much pain for the art that you really want, 'di ba? You really like. Kasi at the end of the day, kapag humupa na yung pampamanhid, masakit na ulit yan. Hindi naman yan dahil nagpampamanhid ka at natapos na yung tattoo, hindi mo na mararamdaman yung sakit eh. Kapag humupa na yung pampamanhid, masakit pa rin yan. So, para sa akin, kahit gumamit ka ng pampamanhid, lalo na kung malaki yung pinagawa mo, pagkatapos ng tattoo, mararamdaman mo pa rin yung sakit. Ang problema doon, kung talagang mahina yung pain tolerance mo, this is from experience na, no? Sa mga natatuan ko, lalo na yung mga gumamit mga numbing products, no? Yung sakit kasi, isang bagsakan na lang. At pagbagsak noon, kailangan umanda ka. Although, syempre, hindi na dadaan ulit yung karayom sa'yo, pero yung sakit na naiwan noon, nandoon pa rin yun. Kaya pagka nawala na yung epekto ng mga numbing products, masakit na ulit siya. Pero syempre, hindi nakatulad ng habang tinatatuan. Yun, sana nagigets nyo yung pinupunto ko. Sana may mga natutunan din kayo at sana nasagot ko yung mga tanong nyo. About naman dun sa mga specific products ng numbing cream. For me, you just have to check the percentage of lidocaine. Alam ko, if I'm not mistaken, yun yung ginagamit sa pampamanhid. Yung percentage nun, doon kayo mag-base, hindi doon sa less pain, 10%, 20%, 50%, doon sa ingredients kayo tumingin. Mas mataas yung percentage nung lidocaine is mas mataas yung effectivity niya. At sa mga nagtatanong din, no, na
ini-inject ba yon or parang anong epekto nun, di ka ba makakagalaw? Hindi po. Topical lang yun. Iba yung iniisip nyo. I think yung iniisip nyo is yung general na anesthesia at yung mga ini-inject. Hindi ganoon. I think may gumagawa na nun, ini-inject. Yung general, wala akong alam na gumagawa nun. Yung pinapatulog, meron nun. Pero dito sa atin sa Pilipinas, hindi ko alam kung legal siya or ano pa man, pero dito talagang yung topical lang yung ginagamit. Yun. Yun lang. Again, if you guys have any questions, comment kayo sa baba. Kung meron ako mga hindi nasagot na tanong, comment kayo or message me on Facebook, on Instagram, TikTok, at kung saan nyo pa man ako makita. Pwede nyo akong tanongin. Hindi ko man masagot agad yung comment nyo or hindi ko masagot, siguro baka ginagawa ko yun ng video. Ayun, again, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa naka-subscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video at 7:30 p.m. Okay? At oo nga pala, mag-upload ulit ako sa Spotify, so please follow me on Spotify. Just search The Needle House Podcast. Yun lang. Peace out.